What's up mga kamotokids, no? Ngayon, i-discuss natin ngayon yung issue ng Honda ATV 150 or 160 man yan, about dun sa brake pad na laging sumasabit pag bagong bili yung brake pad. Sumasabit siya sa disc, so nakakaubo siya ng disc and malakas sa gas. Saka yung mismong brake pad natin is nauubos agad. Bali hindi siya worth it itong binili natin brake pad kasi hindi nagtatagal, nakakaubos pa siya ng disc. So yung naging discount ko dito is bumili ako ng rebanded na brake pad and pinaliha ko siya ng manipis na manipis. Bali kalahati lang siya ng lining ng stock na lining ng genuine na Honda brake pad. Ang unang suspecha ko kasi dyan guys is yung piston ko hindi nagpi-play. Bali in-overhaul ko yung piston ko ng caliper. Bali binaklas ko lahat, nagpalit ako ng brake fluid, nagpalit ako ng brake master, pinalitan ko lahat. Bali ang pinaka-issue pala talaga yan is yung brake pad. Masyadong makapal, hindi sila nag-match. Bali kailangan natin siyang mapanipisin kahit bagong bili man yung brake pad mo. Ayun yung pinaka-issue niya. Yo! The thing goes and the itsura ng brake pad na bago brand new, genuine yan, no? Makita niyo yung lining niya, sobrang kapal. Yun ang kapal niyan, pati yung bakal niya makapal. Ayun yung napansin ko dun sa mga bagong brake pad natin eh. Ayun na, makapal talaga siya kaya sumasabit sa disc. Bali ito yung rebanded na brake pad na pinariband natin. Bali yung bakal nga pala nito is manipis din, no? Ayun yung pinaka lagayan ng lining. Bali yung brand niyan is Bendix. Manipis lang yung bakal niyan kumpara dito sa genuine. Kaya pag pinariband mo yan, sobrang nipis din niya. Bali pinahasa ko rin yan ng medyo manipis pa kumpara dun sa standard. Ayan, mas manipis pa yan. Ito yung genuine, no? Makapal talaga. Bali hasain ko pa yan mamaya para lumipis pa ng konti para di sumabit sa disc. Ayun, no? Pagkumpara natin sila, medyo manipis nga lang tong rebanded na brake pad. Ayun, no? Tingnan nyo harap, saka yung gilid, saka yung likod. Halos same lang naman sila ng size, pero yung kinaiba nila lang dito is yung material. Kaya kung magpapariband kayo, hanapin nyo yung maganda-gandang rebanded na lining, yung rubberized na, hindi matigas o hindi nakakaubos ng disc. Bali yan, kung makikita nyo, nilinisan ko na rin dyan yung piston. Yung piston, niliha ko yan, niliha ko yan ng makapal para matanggal yung mga debris, manamong grasa, para mag-play siya ng maayos. Bali hindi naging effective yun eh. Yung brake pad talaga yung mismo sumasabit. Kaya nagtanong rin ako sa mga motor shop, bakit ganun daw talaga yung issue dito sa brake pad ng ATV. Ayun, tignan nyo yung tsura ng disc ko, na pudpud muna siya, naubos bago ko nalaman yung pinaka-issue talaga na itong caliper ng ATV. Ayun, manipis na siya. Ibig sabihin kumakaskas talaga siya. Ang advice kasi ng shop pagka natakbo na daw ng malayo, mawala na daw yung sikip ng brake, hindi nga nawala. Kaya muna ako, nag-trial and error. Bali ito yung nakita ko talagang error dyan, yung brake pad talaga na makapal. Bali balik na natin siya sa disc, and ibalik na rin natin yung mga tornilyo niya guys. Sana nakatulong ng malaki sa inyo tong video na to para sa mga issue nyo sa brake pads. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe guys. Thank you so much.